Tingnan natin kung ano ang iyong ninuno sa 16 na sumusunod na lahi. Ang mga uri na sadyang humubog sa katawan para makaligtas sa pinakamahihirap na pagsubok ng kasaysayan ng tao. 1. Pinagmulan ng African Pygmy, pag-angkop sa malalim na kagubatan. Ang pinagmulan ng African Pygmy ay nagsimula sa malalalim na kagubatan ng Congo Basin, kung saan ang makakapal na canopy, palagiang kahalumigmigan at komplikadong chemical na ekosistema ay humubog sa isa sa pinaka-espesyal na pag-angkop ng tao sa mundo. Sa loob ng 10,000 taon, ang mga grupo tulad ng Aka, Baka at Mbuti ay nabuhay sa isang kapaligiran na mayaman sa wildlife, ngunit nutritionally hindi mahulaan, na nangangailangan ng mga katawan na makatiis sa matinding pagod, init at madalas na impeksyon. Ang kanilang maliit na sukat ng katawan ay nagpapababa ng pangangailangan sa calorie at nagpapahintulot sa mabilis na paggalaw sa makakapal na palumpong. Ang mataas na pangunahing resistensya ay nakakatulong laban sa mga parasito at talamak na sugat na maaring magpahina sa mga hindi kabilang sa grupo na nagpapahintulot sa mahabang paghahanap ng pagkain sa malupit na kondisyon. Ang mga populasyon na ito ay nagpapakita ng mataas na dalas ng mabilis na kumikilos na detoxification genes tulad ng NAT2 at mga variants sa cytochrome P450 family na napapahintulot sa kanila na in-neutralize ang mga pananggalang ng halaman na matatagpuan sa mapait na ugat, mani, buto at ilang uri ng kabute. Ang pag-angkop na ito ay nagbago ng mapanghamong pagkain sa kagubatan ng ulan sa ligtas, magagamit na enerhiya, na nagbibigay ng dietary safety net kapag nagkulang ang mga hayop na hinuhuli o nagbabanta ang tagutom. Ang mga modernong transisyon ay nagpapakita ng kanilang mga trade-offs. Ang mga katawan na na-optimize para sa isang payat, wild diet ay maaring magkaroon ng problema sa processed foods o mataas na asin, na nagdaragdag ng metabolic stress sa mga bagong kapaligiran. Sa buong kagubatan ng ulan, ang kanilang pinagmulan ay nananatiling patunay na ang tibay ng tao ay maaring maging biochemical kaysa physical. 2. Pinagmulan ng Gran Chaco at Pampas ang katatagan sa ilang. Ang pinagmulan ng Gran Chaco at Pampas ay nagmula sa mainit, semi-arid na kapatagan ng Hilagang Argentina, Paraguay at Timog Bolivia, mga rehiyon kung saan umaabot sa matinding init, ang tag-init at ang pagkain ay dumarating sa irregular na ritmo. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga katutubong grupo tulad ng Com, Wichi at Pilaga ay nagkaroon ng physiological traits na hinubog ng init, kakulangan at patuloy na paggalaw sa malawak, bukas na kapatagan. Maraming individual ang nagmula sa mga ninuno na naglakbay sa malalaking distansya sa lupa, na nagbibigay sa mga populasyon na ito ng natural na pagiging komportable sa matagal na aktibidad. Ang mataas na density ng sweat glands na minana mula sa sinaunang lahi ay sumusuporta sa epektibong pagpapalamig sa malupit na klima. Ang kanilang maniwang na katawan at mahahabang binti ay nagpapakalat din ng init ng epektibo, isang istruktura ng katawan na mas angkop para sa subtropical grasslands kaysa sa malamig na kagubatan. Ang mga populasyon na ito ay madalas na nagpapakita ng pambihirang pagtitiis sa dehydration na nagpapanatili ng sirkulasyon at matatag na pangunahing temperatura kahit na limitado ang tubig. Kasabay nito, ang kanilang metabolismo ay maayos na nagbabago sa pagitan ng pagsunog ng carbohydrate at taba, isang katangian na pinatibay sa pamamagitan ng siklo ng kasaganaan at tagutom. Ang pagiging flexible na ito ay nagpoprotekta sa kalamnan sa panahon ng pag-aayuno, nagpapanatili ng enerhiya kapag kulang ang pagkain, at pumipigil sa metabolic collapse sa matinding pagod. Ang mga modernong pababago ay nadudulot ng sarili nilang risko. Ang metabolismo na nakatutok sa kakulangan ay maaari magkaroon ng problema sa patuloy na sobrang calorie na nag-aambag sa pagtaas ng antas ng diabetes habang naglalaho ang tradisyonal na pamumuhay. Higit sa lahat, ang pinagmulang ito ay nagpapakita ng isang lahi na binuo para sa pagtitiyaga. Mga katawan na hinubog upang tiisin ang mainit na hangin, mahabang paglalakad at ang hindi mahuhulaan na kabutihan ng lupa. 3. Pinagmulan ng Hmong Mien,
Buhay sa itaas ng mga ulap. Ang pinagmulan ng Mongmian ay lumitaw sa matarek na bulubundukin ng Southern China at Northern Indochina, kung saan ang mga nayon ay kumakapit sa mga ridge ng bundok at ang pang-araw-araw na buhay ay nangyayari sa libu-libong patayong talampakan. Ang mga henerasyon na ginugo sa pagtatanim sa nakateras na dalampasigan, pagbadala ng mga kalakal sa pagitan ng mga lambak, at pag-navigate sa manipis, malamig na hangin ay humubog sa isang populasyon na pamilyar sa mahabang pag-akyat at tuloy-tuloy na paggalaw. Ang buhay sa bundok ay nagbibigay ng balanse, tibay at kakayahang umangkop. Ang mga individual mula sa lahing ito ay madalas na nagpapakita ng malakas na lakas ng binti, maasahang paggamit ng oxygen sa katamtamang altitude at pambihirang katatagan. Ang kanilang halo-halong agricultural foraging diet ay naghihikayat sa metabolic flexibility na nagpapahintulot sa kanila na magpalit-palit sa pagitan ng payat na pangunahing gulay at siksik na pinagmumulan ng enerhiya na nakabatay sa bigas. Ang ekologikal at kultural na symbiosis na ito ay sumuporta sa isang pamumuhay kung saan ang pagsisikap ay tuloy-tuloy at ang terrain ang nagtatakda ng bawat gawain. Maraming Mongmian na individual ang nagtataglay ng ganap na gumaganang ancestral ALDH2 enzyme, kasama ang napaka-epektibong variant ng ADH1B na mabilis na naghihiwalay ng alcohol at nag-aalis ng nakakalason na intermediate halos ganap. Hindi tulad ng kalapit na East Asian populations na nagkaroon ng Asian flushing mutation, maagang humiwalay ang mga grupong ito sa kabundukan at hindi kailanman tinanggap ang pathway ng pagharang. Ang resulta ay isang metabolic na proseso na nagpuproseso ng mga fermented na inumin ng may pambihirang kadalian na nagko-convert sa mga ito ng malinis sa magagamit na enerhiya. Gayunpaman, ang kalamangan na ito ay walang kasamang built-in na proteksyon. Kung walang reaksyon sa pamumula, ang labis na pag-inom ay maaring maging isang modernong panganib. Sa buong dalistis ng bundok, ang pinagmulang ito ay nagpapakita ng physiology na nakatutok sa altitude, pagsisikap at ang kalinawan ng isang mas lumang metabolic design. 4. Pinagmulan ng Nilotic, ang pagtakbo sa savanna. Ang pinagmulan ng Nilotic ay matatagpuan sa Great Rift Valley ng East Africa, tahanan ng mga tao tulad ng Dinka, Maasai at Kalenjin. Dito, ang kombinasyon ng mataas na altitude at equatorial heat ay lumika ng isang natatanging pressure sa ebolusyon, ang pangangailangan na palamigin ang katawan nang hindi nagde-dehydrate. Humubog ito ng isang linear na pangangatawan, mahahabang binti at balingkinit ang katawan na nagpapalaki sa surface area para sa pagpapalabas ng init, alinsunod sa Allen's rule. Ngunit mas malalim ang pagangkop. Maraming individual sa lahing ito ang nagtataglay ng mataas na lakas ng baga at epektibong hemoglobin variants na nag-o-optimize ng paggamit ng oxygen sa manipis na hangin ng bundok. Ang tendon structure, lalo na ang Achilles tendon, ay madalas na gumaganang parang high-efficiency springs na nagre-recycle ng enerhiya sa bawat hakbang. Ang biomechanical efficiency na ito ang dahilan kung bakit naging alamat ang lahing ito para sa endurance running at pagtawid sa malalaking distansya sa savanna nang may kaunting gastos sa calorie. Ang mga trade-offs ay banayad. Ang mga espesyalistang istruktura para sa pagpapalabas ng init ay maaaring magkaroon ng problema sa matinding lamig at ang metabolismo ay pinong nakatutok para sa isang aktibong pastoralist na pamumuhay. Ang pinagmulan ng Nilotic ay nagpapakita ng perpektong pagsasama ng anatomy at geografiya, isang katawan na binuo upang tumakbo ng walang katapusan sa ilalim ng African sun. 5. Pinagmulan ng Finno-Ugric, panloob na init sa yelo. Ang pinagmulan ng Finno-Ugric ay nabuo sa northern reaches ng Europa, kabilang sa mga Finn, Sami at Karelia, na nagtiis sa mga nagyelong lawa, malalabong taglamig at buwan ng halos katahimikan sa ilalim ng snow. Ang kaligtasan dito ay nangailangan ng higit pa sa pagtitiis. Nangailangan ito ng katatagan sa isang kapaligiran na bihirang magbigay ng kapatawaran. Ang panapanahong biology ay nagiging pinong nakatutok. Ang mga katawan ay maayos na umaangkop sa matinding pagbabago sa daylight.
na nagpapanatili ng pagtulog, mood at enerhiya sa mahabang polar night at walang katapusang summer days. Ang cultural practices, tulad ng sauna at cold plunges, ay nagpapatibay sa physiology na ito, na nagsasanay sa sirkulasyon para sa mabilis na pag-angkop kaysa sa shock. Ang siksik na estruktura at epektibong distribution ng taba ay lalo pang sumusuporta sa thermal balance ng walang labis na stress. Ang pinakanatatanging nakatagong kalamangan ay nasa kakayahang tahimik na gumawa ng init. Ang mga populasyon ng Finno-Ugric ay nagpapakita ng malakas na pag-activate ng brown adipose tissue na hinihimok ng mga variant sa thermogenic genes tulad ng UCP1. Sa halip na umasa sa matinding panginginig, ang kanilang katawan ay nagko-convert ng calories ng direkta sa matatag na panloob na init. Ang core temperature ay nananatiling kapansin-pansing matatag kahit na nagpapahinga o natutulog sa mga kondisyon na sub-zero, nagpapanatili ng enerhiya habang pinoprotektahan ang mahalagang organ. Ang init ay tumataas ng tahimik, patuloy at hindi nakakapagod. Ngunit ang pag-angkop na ito ay may mga modernong depekto. Ang metabolismo na binuo upang sunugin ang gasolina para sa init ay maaring sumalungat sa sedentary lifestyle na nagpapataas ng panganib sa cardiovascular kung bumaba ang aktibidad. Sa kabila nito, ang pinagmulang ito ay nagpapakita ng isang bihirang evolutionaryong fine-tuning. Mga katawan na nakatagpo ng lamig, hindi sa paglaban, kundi sa kalmado at patuloy na init. 6. Pinagmulan ng Caucasus, ang shield ng pagkakaiba-iba sa sangang daan. Ang pinagmulan ng Caucasus ay nakasentro sa mga bulubunduking rehiyon ng Georgia, Armenia at Azerbaijan, kung saan ang matatarik na lambak at daan-daang taon ng paglilipat ay lumika ng isa sa pinakamagkakaibang genetically na populasyon ng Eurasia. Ang pagkakaiba-iba na ito ay partikular na nakatuon sa mga katangian na nauugnay sa resistance sa sakit. Ang mataas na pangkalahatang genetic variation ay nagpapababa ng posibilidad na magkapares ang nakakapinsalang recessive genes na nag-aambag sa mas mababang insidente ng ilang genetic disorder. Ang buhay sa bundok ay pumili para sa matibay na cardiovascular capacity at antioxidant genes, habang ang mga henerasyon na nabuhay sa cultural at geographical na sangangdaan sa pamamagitan ng Silk Road Corridor ay nagalaga ng kakayahang umangkop sa mga bagong pagkain, klima, at pathogens. Ang mga lakas na ito ay maaaring mag-ambag sa pambihirang longevity na matatagpuan sa mga komunidad sa Caucasus. Ang mga populasyon sa Caucasus ay napapakita rin ng hindi pangkaraniwang mataas na HLA heterozygosity. Ibig sabihin, ang mga individual ay madalas na nagtataglay ng 2 iba't ibang bersyon ng pangunahing immune genes. Nagpapalawak ito ng range ng pathogens na kayang kilalanin ng kanilang immune cells. Ito ay gumagana bilang isang genetic safeguard na nagpapalakas ng depensa laban sa mga hindi pamilyar na impeksyon at tumutulong sa mga komunidad na mas mabilis na makabawi mula sa mga epidemya. Gayunpaman, ang tough na immune system na ito ay may katumbas. Tumaas na nagpapaalab na tugon at bahagyang mas mataas na panganib para sa autoimmune conditions. Ang mga populasyon sa Caucasus ay nagpapakita ng isang mahabang kasaysayan ng kaligtasan sa isang rehiyon ng sangang daan kung saan ang pagkakaiba-iba ay naging pinakadakilang biological shield. 7. Pinagmulan ng Pashtun ang lakas ng matataas na bundok. Ang pinagmulan ng Pashtun ay lumaki sa matinding bulubundukin ng Afghanistan at Pakistan, kung saan ang matatarik na lambak, manipis na lupa at mahabang paglalakbay ay humubog sa mga katawan na binuo para sa katatagan. Ang buhay sa pagitan ng Hindu Kush at ng tigang na kapatagan ay nangangailangan ng mga tao na kayang maglakbay, umangkop at mapanatili ang sarili batay sa anumang maibibigay ng kanilang mga kawan at pananim. Maraming komunidad ng Pashtun ang napapakita ng natural na pagtitiis sa magaspang na teren na napapakita ng isang pamana ng pagpapastol ng mga hayop sa kabila ng mga bundok at matatarik na daanan.
Ang kariwang pangangatawan ay kadalasan nababalanse ng lakas sa pagiging payat na sinusuportahan ng isang klima na nabibigay ng epektibong pagpapalabas ng init sa tag-init at maasahang pagpapanatili ng init sa taglamig. Ang mga populasyon ng Pashtun ay natataglay ng mataas na antas ng lactase persistence na nagpapahintulot sa panghabang buhay na pagtunaw ng gatas. Kasabay nito, ang maagang pag-asa sa trigo at iba pang butil ay pumapabor sa mga individual na kayang mag-convert ng starch sa matatag na enerhiya ng hindi mabilis na napapagod. Magkasama, ang mga pag-angkop na ito ay lumika ng isang sistema na may kakayahang gawing matagal na lakas ang yogurt, tinapay at dry rations para sa mga mapanghamong landscape. Ang mga kalamangan na ito ay nagdadala ng modernong mga babala. Ang epektibong pag-iimbak ng enerhiya ay maari humantong sa pagtaas ng timbang sa sedentaryong pamumuhay at ang mga dieta na mayaman sa gatas ay maaring magdulot ng tumaas na cardiovascular stress sa mga urban setting. Gayunpaman, ang pinagmulan ng Pashtun ay nagpapakita ng isang physiology na nakatutok sa bundok at paggalaw. Lakas na hinugot mula sa simpleng pagkain at tibay upang malampasan ang matatarik na horizon. 8. Pinagmulan ng Celtic pag-angkop sa Northern Light. Ang pinagmulan ng Celtic ay nag-ugat sa mga kultura na dating kumalat sa buong Europa, mula sa Atlantic na baybayin ng Ireland, Scotland at Wales, hanggang sa mga sinaunang komunidad sa France at Central Europe. Ang mga rehiyong ito ay may karaniwang tanawin ng maikling taginit, mahabang taglamig, at manipis na Northern Light na lumulutang sa mga pinalamig ng hangin na baybayin. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang mataas na antas ng lactase persistence ay nagbigay ng matatag na calorie supply kapag maikli ang panahon ng paglaki. Ang mga variant ng MC1R gene, na partikular na karaniwan sa Ireland at Scotland, ay nagpapaputi sa balat upang mapahusay ang produksyon ng vitamin D sa ilalim ng mahinang sikat ng araw. Ang mga katangyang ito ang lumilikha ng natatanging pulang buhok na malalim na konektado sa Celtic folklore. Bukod pa rito, ang isang natatanging HFE gene variant ay nagpapataas ng iron absorption na sinasabing nagpoprotekta laban sa anemia sa panahon ng tagutom o taglamig na kulang sa protina. Magkasama, ang mga katangiang ito ay bumubuo ng isang pangangatawan na angkop para sa tanawin na kulang sa nutrisyon at dim light ng North Atlantic. Ang mga kalamangan na ito ay may kasamang modernong cautions. Ang maputlang balat ay madaling masunog sa matinding araw at ang Celtic iron gene ay maaring magdulot ng iron overload kung merong 2 mutant na kopya. Sa anumang paraan, ang pinanmulan ng Celtic ay nagpapakita ng pangmatagalang pag-angkop sa kakulangan, na ginagawang matagal na lakas ang mahinang liwanag at ang katamtamang dieta. 9. Pinagmulan ng Manchurian, enerhiya mula sa butil at taglamig. Ang pinagmulan ng Manchurian ay nabuo sa malawak na geyolong kapatagan ng Northeast Asia, mga reyon kung saan ang mahabang taglamig, maagang agrikultura at nagbabagong imperyo ay humubog sa mga katawan na yumayabong sa parehong paghihirap at pananim. Ang mga inapo na lumilitaw ngayon sa buong hilagang silangan ng China at bahagi ng Siberia ay nagdadala ng physiological footprint ng isang landscape na tinukoy ng malamig na hangin at mga pagkain na mayaman sa carbohydrate. Ang mga populasyon sa Northeast Asia ay madalas na nagpapanatili ng matatag na enerhiya batay sa cereal-based diets. Ang kanilang hugis ng mukha, malapad na cheekbones, insulated sinus cavities ay banayad na nagpapainit sa hangin na kanilang nilalanghap. At ang istruktura ng kanilang katawan ay tumutungo sa siksik na lakas na angkop para sa buhay sa mga panahon na mas mababa sa zero. Ang mga grupong Manchurian ay madalas na nagdadala ng maraming kopya ng AMY1 gene na pumupuno sa laway ng amylase na mabilis na naghihiwalay sa millet, trigo at bigas sa handang gasolina. Ang mabilis na pag-access na ito sa glucose ay sinamahan ng mga katangian sa pagpapanatili ng init, mas maikling mga binti or braso, mas matibay na katawan, at angkop na sirkulasyon upang mapanatili ang init sa mahabang buwan sa labas. Magkasama,
Ang mga katangiang ito ay lumilikha ng mga katawan na nagko-convert ng grains sa matatag na lakas habang komportable sa matinding lamig. Ngunit may mga modernong babala. Ang efficient starch digestion ay maaring maghikayat ng pagtaas ng blood sugar sa patuloy na refined carbs, at ang siksik na istruktura ay maaring mabilis na tumaba sa sedentaryong pamumuhay. Gayunpaman, ang pinagmulan ng Manchurian ay nananatiling patunay ng survival na hinubog ng hamog na nagyelo at bukirin, kumukuha ng enerhiya mula sa mapagpakumbabang butil at tibay mula sa taglamig mismo. 10. Pinagmulan ng Native North American, ang paglalakbay sa yelo. Ang pinagmulan ng Native North American ay naglalakbay sa mga ice corridor ng Beringia, kung saan ang isang populasyon ay na-isolate sa libu-libong taon bago lumawak sa isang kontinente ng glaciers, disyerto at kagubatan. Ang Beringian standstill na ito ay nagsilbing isang malakas na genetic filter. Epektibo itong pumili para sa mataas na metabolic efficiency at ang kakayahang iproseso ang dieta na mayaman sa protina kapag walang pagkain mula sa halaman. Ang pagkalat ng blood type O sa maraming grupo ay nagmumungkahi ng isang makasaysayang bottleneck dahil sa mga nakakahawang sakit, kung saan ang blood type na ito ay nagbigay ng kalamangan sa kaligtasan. Habang lumilipat ang mga populasyon na ito sa timog, umangkop sila sa magkakaibang biomes, ngunit pinanatili ang pangunahing metabolic thriftiness na binuo upang makaligtas sa matinding pagbabago ng Ice Age. Ang mga gene na nauugnay sa fatty acid oxidation ay nagpapahintulot sa kanila na umunlad sa karne ng hayop at pemmican. Ngayon, ang mabilis na pagpapakilala ng refined sugars at flours ay matindi ang salungatan sa metabolismo na binuo para sa irregular na ritmo ng panganggaso na nagreresulta sa mataas na antas ng diabetes. Gayunpaman, ang pinagmulang ito ay nagpapakita ng isang epic survival journey, mga katawan na pinatibay sa yelo upang mamuno sa isang bagong hemisphere. 11. Pinagmulan ng Germanic at Nordic, lakas sa dilim. Ang pinagmulan ng Germanic at Nordic ay nag-ugat sa siksik na kagubatan at kulay abong baybayin ng Northern Europe, kung saan mababa ang araw at ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Mula sa Rhine hanggang sa Scandinavia, ang mga kapaligiran na ito ay nangangailangan ng mga katawan na kayang kumuha ng maximum na enerhiya mula sa limitadong mapagkukunan habang nagpapanatili ng init. Ang lahing ito ay minarkahan ng isa sa pinakamataas na antas ng lactase persistence sa mundo na nagpapahintulot sa mga matatanda na makakuha ng maraming calorie at tubig mula sa gatas kapag nabigo ang mga pananim sa hamog na nagyelo. Ang mas mataas na average na taas at haba ng binti sa ilang grupong Germanic ay hindi lamang nagsisilbing leverage para sa mabigat na trabaho, ngunit malamang din na isang paraan ng thermoregulation sa magkakaibang seasonal na klima. Ang magaan na pigment sa mata at buhok na kinokontrol ng HERC2 at OCA2 variants ay nag-evolve upang i-maximize ang light absorption sa walang hanggang twilight. Sa cellular level, ang mga pag-angkop sa FADS genes ay nagpapahintulot sa epektibong pagproseso ng taba ng halaman kapag kulang ang pinagmumulan ng hayop. Gayunpaman, ang modernong buhay ay nagpapakita ng mga trade-offs nito. Ang mga maputlang katangian ay nagdudulot ng mataas na sensitivity sa UV damage at ang isang immune system na nababato dahil sa kawalan ng ancestral parasites ay maaaring bumaling sa loob na nagpapataas ng panganib sa autoimmunity. Sa kabila nito, ang pinagmulang ito ay nananatiling patunay ng resilience sa dilim, paghahanap ng gasolina sa gatas at lakas sa lamig. 12. Pinagmulan ng Turkic, tibay sa yelong steppe. Ang pinagmulan ng Turkic ay nag-ugat sa malawak na lupain ng Central Asia, kitang-kita sa Kazakhstan, Kyrgyzstan at Uzbekistan, na may malalim na ugat sa rehiyon ng Altai at Siberia, kung saan unang nabuo ang mga unang Turkic. Ang mga rehiyon na ito na nagyayelong taglamig, malawak na grasslands, at paglilipat sa mataas na altitude ay humubog sa isang genetic profile na nakatuon sa tibay. Ang pinagmulang ito ay napapakita ng isang katawan na inangkop sa kalupitan ng kapaligiran, epektibong pagpapanatili ng init sa sub-zero na temperatura,
matatag na paggamit ng oxygen sa mataas na altitude, at isang immune system na pinatibay sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kawan at paulit-ulit na mga sakit sa step. Ang mga katangiang ito ay bumubuo sa biological backbone ng nomadic life. Isa sa pinaka-natatanging kalamangan ay lumilitaw sa mga gene na nagre-regulate ng oxygen. Ang ilang populasyon ng Kyrgyz at Altai ay nagtataglay ng mga variant sa EPAS1, isang gene na kitang-kita rin sa mga Tibetan Highlanders na nagpapahintulot sa matatag na paggamit ng oxygen ng walang labis na produksyon ng red blood cells. Pinoprotektahan nito ang puso, pinipigilan ang pagkapal ng dugo sa altitude, at sumusuporta sa mahabang panahon ng pagod sa manipis na hangin. Sa praktikal na mga termino, nangangahulugan ito ng napapanatiling endurance sa paglilipat sa bundok, mas kaunting sintomas ng altitude stress, at mas kalmado na physiological response kung saan kulang ang oxygen. Gayunpaman, ang mga kalamangan na ito ay may kasamang modernong hamon. Ang metabolismo na inangkop sa lamig ay maaari magdulot ng mas mataas na panganib sa labis na katabaan at hypertension sa sedentaryong urban settings, at ang mga immune response na pinalakas sa kasaysayan ay maaring magpataas ng sensitivity sa ilang autoimmune conditions. Gayunpaman, ang pinagmulang ito ay nag-iiwan ng tahimik na marka. Katibayan ng mga tao na hinubog ng altitude, taglamig, at malalawak na horizon na nangangailangan ng parehong lakas at kakayahang umangkop. 13. Pinagmulan ng North African ang sangang daan sa pagitan ng buhangin at dagat. Ang pinagmulan ng North African ay nakaangkla sa pagitan ng mga buhangin ng Sahara, mga tuktok ng Atlas, at ang Mediterranean na baybayin. Ito ay isang lupain ng matinding pagbabago na nangangailangan ng isang physiology na kayang tiisin ang pagkatuyo ng disyerto at mountain snows sa loob ng parehong habambuhay. Ang mga populasyon dito, kabilang ang mga Amazigh, ay nagkaroon ng natatanging genetic adaptations para sa dietary flexibility. Tulad ng kanilang mga kapitbahay sa Europa, nag-evolve sila ng lactase persistence, ngunit sa pamamagitan ng isang natatanging genetic mutation na katangian ng African pastoralists na nagpapakita na ang evolusyon ay nakahanap ng dalawang paraan upang malutas ang parehong problema. Ang kanilang immune system ay hinubog ng sangang daan ng mga kontinente, nagtataglay ng magkakaibang HLA alleles upang labanan ang mga pathogen mula sa Africa at Eurasia. Ang skin tone dito ay lubos na umaangkop, na may kakayahang maging maitim upang harangan ang desert radiation habang nananatiling sapat na maputla upang isynthesize ang vitamin D sa taglamig. Ang mga modernong hamon ay nagmumula sa paglipat sa sedentaryong urban lifestyle kung saan ang kakayahang magpanatili ng asin at tubig na inangkop sa disyerto ay maaaring humantong sa hypertension. Ang pinagmulan ng North African ay nagpapakita ng isang tulay sa pagitan ng mga mundo, sapat na matatag para sa mga dunes at sapat na umaangkop para sa dagat. 14. Pinagmulan ng Arabian Peninsula, ang Desert Survival Master. Ang pinagmulan ng Arabian Peninsula ay lumitaw mula sa mga disyerto kung saan ang temperaturo ay palagian, bihira ang lilim, at ang tubig ay isang mahalaga, hindi mahuhulaan na bisita. Sa buong mga landscape na ito, ang mga Bedouin, Yemen, Oman at Gulf Arab communities ay nagkaroon ng isang physiology na binuo para sa konserbasyon. Ang mga kidneys ay nakakabawi ng halos bawat patak ng likido. Ang mga sweat glands ay nagre-reabsorb ng asin bago ito mawala, at ang sirkulasyon ay nananatiling matatag kahit sa maraming oras ng dehydration. Ang pinagmulang ito ay mahusay sa liquid balance. Ang ihi ay nananatiling lubos na concentrated kahit na pagkatapos ng maaalat na pagkain. Tumutulo ang pawis, ngunit ang blood sodium ay halos hindi nagbabago. Ang thirst signals ay nananatiling naka-off hanggang sa matinding dehydration na nagpapahintulot sa paggamit ng tubig na maging kontrolado kapag malayo ang mga pinagmumulan. Kasama ng katamtamang kayumangging balat na nag-i-schedule sa sikat ng araw, sa tanghali at tradisyonal na damit na nagpapalakas ng pagpapalamig, ang mga katangiang ito
ay bumubuo ng isang katawan na biologically natatanging angkop para sa endurance sa tigang na lupa. Ngunit ang mga pag-angkop na hinubog para sa kakulangan ay nagiging marupok sa modernong kasaganaan. Ang salt retention na yon ay nagtutulak ng laganap na hypertension at ang napigilang pagkauhaw ay maaring magtago ng mapanganib na dehydration at ang mga katawan na na-optimize para sa tuyong init ay madalas na nahihirapan sa mahalumigmig o sedentaryong kapaligiran. Nagiging mas matindi ang mga kahinaan na ito habang ang klima at pamumuhay ay hindi na napapakita ng ancestral disyerto. Gayunpaman, ang pinagmulan ng Arabe ay nagpapakita ng isang kahangahangang balanse, human physiology, na inukit ng buhangin, araw, at ang disiplina ng kaligtasan. 15. Pinagmulan ng Yoruba at Igbo, tropical strength. Ang pinagmulan ng Yoruba at Igbo ay lumilitaw sa malawak, mainit na landscape ng southern Nigeria, kung saan nagtatagpo ang siksik na kagubatan at savanna. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga kapaligiran na ito ay humubog sa mga populasyon na may mga katangian na binuo para sa lakas, resilience, at heat tolerance. Pinoprotektahan ng madilim na melanin pigmentation laban sa matinding equatorial sunlight, nagpapanatili ng folate, at nagpoprotekta sa balat mula sa UV damage. Ang mahahabang binti, braso, at epektibong cooling systems ay lumilitaw sa ilalim ng mainit na klima na sumusuporta sa parehong endurance sa mainit na kondisyon at matatag na physical na output. Sa micro level, ang mga variant ng red blood cell tulad ng sickle cell trait o hemoglobin C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malaria na nagbibigay sa mga tagadala ng mas mahusay na survival rate sa pagkabata. Maraming Yoruba o Igbo na individual ang nagdadala ng aktibong anyo ng alpha-actinin 3, isang gene na nauugnay sa fast-twitch muscle fibers na nag-activate ng may pambihirang bilis. Kasama ng natural na mataas na bone density, ang resulta ay isang katawan na binuo para sa explosive force, mabilis na pagpapabilis, malakas na pagtalon, at pagtitiis sa impact na may kahangahangang tibay. Ang mga kalamnan ay kumikibot ng may maayos na katumpakan at ang buto ay nananatiling matatag sa ilalim nito. Ang mga kalamangan na ito ay may ilang gastos. Ang parehong sickle cell trait na nagpoprotekta laban sa malaria ay maaring magdulot ng matinding blood disease kapag minana ang parehong kopya. At ang siksik, power-oriented na muscle system, ay maaring hindi gaanong angkop para sa elite long-distance performance. Sa kabila nito, ang pinagmulang ito ay nagpapakita ng isang lahi na hinubog ng pangangailangang makaligtas sa parehong mandaragit at parasito, isang lasting testament sa lakas na hinasa sa ilalim ng pressure. 16. Pinagmulan ng Austronesian, ang Ocean Navigators. Ang pinagmulan ng Austronesian ay nagpapakita ng pinakadakilang maritime migration sa kasaysayan ng tao, na sumasaklaw mula sa Taiwan sa buong malawak na Pasipiko hanggang sa Hawaii, New Zealand at Madagascar. Ang paglalakbay na ito ay nangailangan ng mga katawan na kayang makaligtas sa mga linggo sa bukas na karagatan sa malamig, mahalumigmig na hangin na may kaunting pagkain. Ang natural selection ay pumabor sa isang thrifty genotype sa pinakamataas na antas. Ang mga variant tulad ng CREBRF gene na karaniwan sa mga populasyon ng Polynesia, ay nagpapababa ng basal metabolic rate at nagpapataas ng kahusayan sa pag-iimbak ng taba. Sa isang paglalakbay sa bangka, nangangahulugan ito ng kaligtasan. Ang katawan ay kayang bigyan ng gasolina ang sarili mula sa stored reserves kapag lubos na naubos ang mga supply. Ang physiology dito ay umaangkop din sa muscle bursts at cold tolerance na kinakailangan upang sumagwan sa mga alon at tiisin ang patuloy na sea spray nang hindi nagkakaroon ng hypothermia. Gayunpaman, binabaliktad ng modernong konteksto ang kalamangan na ito. Sa isang mundo ng processed foods, ang lubang epektibong energy-conserving system na ito ay humahantong sa mabilis na pagtaas ng timbang at metabolic disorders. Sa kabila nito, ang pinanmulan ng Austronesian ay nagpapakita ng isang lahi ng navigators na hinubog ng disiplina ng horizon at ang tibay ng walang laman na karagatan. Kung nagustuhan mo ang video na ito,
Tiyak na magugustuhan mo ang susunod na nilalaman. Sama katuwid, pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell upang makapaghatid kami ng mas marami pang kaakit-akit na nilalaman para sa iyo sa susunod na video.